Hello again, 15,000 followers sa Facebook at atin pong followers sa YouTube. Good morning, Nonong S. Revealer is back and live para po sa kapakanan ng atin pong bayan, para po sa kapakanan ng mga kabataan at kapakanan po ng atin pong lipunan. So, in the name of 10,000 religions all over the world na lagi po nating sinasabi, I'm always respecting you, your beliefs, your doctrines, your dogmas, your teachings, your cultures, but not to the point that we will tolerate imbalances, inconsistencies, misunderstanding, misconceptions, or misinterpretations of the Holy Bible and the reality of life, na atin pong kumbaga nararanasan sa panahon ngayon. So, in respect of our mga ninuno, sa atin pong pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, sa atin pong tatlong paring Gomez, Burgos, and Zamora, sa atin pong mga bayani ng Katipunan, bayani ng mga bago pa ang Katipunan, ng mga unang bayani, lalo kay Lapu-Lapu, lahat po ng ating mga bayani ng mga Pilipino, mga babaylan, mga katalunan na inapi sa loob ng 333 years na inalipin, na pinatay, na pinahirapan, na tinorture ng mga dayuhan, para po sa inyo ang akin pong revelations. Once again, sa hindi pa po nakakilala sa akin, Nonong S. Revealer TV, sa YouTube, Facebook, and all other social media accounts. Ito po ay pagre-reveal po para sa common good at hindi po para sa ikakasira ng anumang religion, ng anumang simbahan, o anuman pong mga paniniwala. Hindi ko man po pakayon, pero kung doon talaga pupunta po na masisira sila, wala po tayong magagawa. Kasi ano man ang ating gagawin laban sa katotohanan? Ang katotohanan po talaga ang magpapalaya sa bayan. Wala pong makakapigil sa katotohanan. At sisirain talaga din ng katotohanan ang kasinungalingan. Siyempre po, hindi naman po talaga magwawagi ang katotohanan kung hindi magpakumbaba muna ang kasinungalingan. Tama po ba? Yan. So, this morning I would like to express, or I would like to reveal important truth and reality, or realities for the common good of the people. Ang truth pong ito ay akin pong ilalantad sa inyo. Kayo po ang mag-isip. I'm not proselytizing you to believe me. Hindi ko po kayo pipilitin at hindi ko po gagamitin ang anuman ang nasa akin na para pilitin kayo. This is malaya po, freedom po to choose kung ano po ang totoo, kung ano pong hindi. At malaya po kayong mag-comment, malaya po kayong magbigay ng inyong opinion, ng suggestion, ng recommendation kung hindi niyo po naunawaan or kung inyo po naguguluhan po kayo sa paliwanag natin. So, direct to the point na lang po ito ha. Actually, marami talaga tayong dapat ipaliwanag. Siyempre, iba po ang face-to-face, iba po yung live na mapapanood mo lang, at iba yung face-to-face talaga. Mas maganda po kapag face-to-face talaga siya. So, hindi naman po tayo nagtatago. Narito po tayo sa ating Talampas sub-office palagi. At nakikita nyo naman po ako palagi, di ba? Pa nag-met tayo, nagkausap tayo, di ba? So, ang Nonong Revealer po ay wala pong hangad, kundi para po sa kabutihan ng lahat. Just for the common good. Yan. Kung may masagi man po tayo, pasensya na po kayo. So ito po ang akin pong ilalantad sa inyo ngayon. Sana po ay magustuhan po ninyo. Tayo po, mga tao, ay nagmula sa Diyos. Babalik din tayo sa Diyos. Kaya mali po, pasensya po kayo na hinihintay nating babalik ang Diyos. Yan po ang isa sa pinakamali na atin pong ginagawa. Na naghihintay tayo na Diyos ang babalik. Na samantalang nagmula tayo sa Diyos, babalik tayo sa Diyos, at ang Diyos ay everywhere, ang Diyos ay everything. Kung everywhere ang Diyos,
paanong mga turo na hindi pa nakabalik ang Diyos? Kung nagmula tayo sa Diyos at babalik sa Diyos, bakit ang Diyos ang babalik? Tayo. Tayo ang dapat manumbalik sa Diyos, hindi ang Diyos ang babalik. Kung may word man or may Biblia man na nagsabi na ang Diyos ay babalik, normally, kasi nga ang Diyos ay pabalik-balik. Ang Diyos ay cycle. Umiikot-ikot, umiikot-ikot. Yun ang kanyang gawain. Kasi nga nasa lahat, sumasalahat. At lahat ng sumasalahat o ang lahat ay umiikot lang. May cycle. Parang ulan. Tanyo? May water cycle, may soil cycle, rock cycle, gas cycle, hydrogen cycle, kung ano pa po mga cycle yan. Kaya nga siya, pabalik-balik. Pero, hindi umaalis at nang iiwan. Kasi, ang umaalis at nang iiwan, yan yung bayarang pastor. Tama? Sige po. Ngayon po, susuriin po natin kung paano natin nasabi na tayo ay nagmula sa Diyos. Sige. Ito yung mga patunay natin na tayo ay nagmula sa Diyos. Basahin natin. Alam ko, master nyo na ito. Sisiyo na lang ito sa inyo. Kasi mga Biblia kuan kayo eh. Alam ko eh. The Bible states that humans were created by God, originating from both the dust of the ground and the breath of life, directly from Him. The key verses includes Genesis chapter 1:27, God created mankind in His own image. Genesis chapter 2 verse 7, forming man from dust and breathing life into him. And Ecclesiastes 12:7, which states the spirit returns to the God. Ayan na po yung Genesis 1:27, Genesis 2:7, Ecclesiastes 12:7, 1 Corinthians 15:47, Colossians 1 verse 16. So, napakalinaw po ng tinuro ng Biblia na tayo ay nagmula sa Diyos. Nagmula sa alabok. Take note mo ha. Buk. Aklat ni Allah. Sana po malinaw. Okay? Then sa Quran naman tayo. Quran explicitly states that Allah created humanity from components like clay, dust, and clay molded from black mud. Key verses highlight the creation of the first human, Adam, from clay, and subsequently the creation of his progeny from a humble fluid semen. Surah Al-Hajr 15:26, Surah Sad 37:8-71-72, Surah Al-Hurat 49:13, Surah Al-Rum 30:20, Surah As-Sadha 32:7-8. The key aspect na po dito ay physical creation, spiritual component, and the purpose. Contextual belief. The Quran states that human nature, Petra, is fashioned directly by God. Furthermore, it emphasizes that Allah created humanity to be upright and well-proportioned. So napakalinaw po mga kapatid na ang Biblia at Quran ay nagkakasundo na tayo talaga ay nagmula sa Allah book. Allah book. Yeah. Linaw po? Okay. Kung tayo ay nilikha ng Diyos na kanyang kalarawan, na kanyang image, ang ibig sabihin pala, ang Diyos ay may katawan, may physical. Kasi nga, paano magkakaroon ng image o larawan ang hindi physical? O, di ba, ginago tayo? Pinagluloko tayo na mga nagturo na ang espiritu daw ay walang laman at mga buto at hindi daw nakikita. Mali po yun. Tama yung walang laman at walang buto. Tama yun.
Pero yung karugtong na hindi daw nakikita, wala daw physical na anyo, mali yun. Yan po ang dapat nyong tatandaan. So, pasensya lang po, pero para tumayo ang katotohanan, dapat masira muna ang kasinungalingan. Tama? O, yun talaga po, pasensya na po kayo, wala akong hangad na sirain sana, kaya lang po, para itayo ang katotohanan, dapat magpakumbaba muna yung kasinungalingan. Ang espiritu ay walang laman at buto. Tama po. Naniniwala tayo dun. Ano ba ang laman? Flesh. Ano ba ang buto? Bone. Ang tanong po ba, lahat ba ng bagay na pag walang flesh at walang bones, wala na siyang physical na anyo? Hindi na makikita? Hindi na ma-observe? Yan po ang maling turo na nagluko sa atin. Ang ulap sa himpapawid, may flesh at bones ba? Ang lupa, may flesh at bones? Ang tubig, may flesh at bones? Ang hamog, may flesh at bones? Ang rainbow, may flesh and bones? Sana po mabuksan yung kaisipan niyo. Niloko lang talaga tayo. Kawawa. Tama? Ang earth at universe, may flesh and bones? Pakisagot niyo po. So, espiritu yun. Yung espiritu ay walang, ano ba? Ang espiritu ay walang flesh and bones. Sa madaling sabi, ang earth at universe ay espiritu. Ang tubig ay espiritu. Ang apoy ay espiritu. Nagpakita na nga ang Diyos na apoy eh. No? Bilang apoy. Nagpakita na rin siya bilang ulap. Pero hindi pinaniniwalaan ng tao. At ang nakakalungkot, itinuro nila na ang espiritu ay hindi nakikita kailanman. Yan ang mga baboy na pagturo. Samantalang sa John 1:32, kitang-kita doon na ang espiritu ay nakita ni Juan. Saan yung kalapati? Naging haliging ulap, naging haliging apoy, naging dilang apoy. Tapos sabihin nila hindi nakikita ang espiritu. Wow! Napakagaling ng mga tagapagturong yan. Ang sabi ng Biblia, ang sinumang nagtuturo or may kasalanan sa Espiritu Santo ay hindi na mapapatawad. Kaya ang lahat na nagturo na hindi nakikita ang Espiritu Santo, maghanda-handa na kayo, hindi kayo patatawarin. Wala kayong kapatawaran. Itinuro ninyo sa mga tao na ang espiritu ay hindi kailanman nakita. Yan po ang malaking kasalanan ninyo na dapat nyo pong pagsisihan. Tuloy tayo. Ano po ba ang components ng tao? Bakit nilikha siya ang kawangis ng Diyos at ang tao at ang Diyos ay magkawangis? Okay? Ayan, pag-aralan natin mabuti. Ano ba ang komposisyon ng human? Ang human ay binubuo ng tubig. Ayan 62% water. Yan naman pala Hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, calcium, sulfur, sodium, chlorine, magnesium, potassium. At ano din ba ang komposisyon ng Diyos naming earth at universe? Ayan. Ayan din Pareho din ng tao. Ayan 71% ng aming Diyos na earth at universe ay tubig. Ganon din ang katawan nating tao, 50 to 80% or 60% ay tubig. Depende sa tao. Kung bata, matanda, lalaki o babae. So, sa patunay po na yan, napakalinaw po na ang Diyos naming earth at universe at ang katawan namin ay pareho. Kung ano ang image, kung ano ang anyo, larawan ng aming Diyos, ay larawan din namin. Kung ano ang komposisyon ng aming Diyos, komposisyon din namin. Kung ang Diyos namin na espiritu, na walang laman at buto, ganun din kami. Pero kami ngayon ay may buto at may laman.
Pero, ang laman niyan ay espiritu. Kaya nga, ang katawan natin ay templo. Kasi nga, ang buto at laman na flesh, yun po yung templo. At nilagyan ng espiritu. Naintindihan po ba natin? Kaya nga, ang ating katawan ay espiritu at templo. Templo ng espiritu. Kasi nga, ang ating buto at ang ating flesh, nakatira dyan ang espiritu. At ano ba ang espiritong nakatira sa atin? Yan na yung tubig, yan na yung liwanag, yan na yung dugo na atin pong nananalaytay po sa ating katawan. So, madaling kwento, shout out po kay Sir Johnny. Thank you, Sir Johnny. Tinatalakay po natin dito ngayon na ang ating katawan bilang tao ay kalarawan, image of God. Kaya nga po, 50 to 80% ng ating katawan ay water or 60%. At ang ating Diyos din, na pinaniniwalaan, 71% din yan ng water. Kaya nga, kung ano ang image ng Diyos, image din ng tao. Kung ano ang Diyos, gayon din ang tao. So, kaya nga po, atin pong pinapangaral dito, na sana po ay humingi na po ng kapatawaran, ng magpakumbaba na, humingi na ng tawad ang mga taong nagtuturo na ang espiritu ay hindi kailanman na-observe, hindi kailanman nakita. Yan. Humingi na po ng tawad. Kasi po, pamumusong po sa Espiritu Santo na itinuro nila na hindi daw nakita kailanman ang espiritu. Mga bulag na taga-akay. Pasensya lang po. Ayan. So, kitang-kita na po ha, na ang tao at ang Diyos, na earth at universe ay pareho pala talaga. Na espiritu. Ayan. Yes, sabi niya, the earth and the human body are made of the same fundamental components, elements, but in different proportion. Siyempre, pareho ang elements, magkaiba nga lang sa proportion. Siyempre, hindi naman talaga pwede na ang tao ay maging kapantay ng Diyos. Kaya nga, iniba ang proportion. So, yan, tuloy. Yes, sabi niya, Homo sapiens or humans are entirely from Earth. Napakalinaw pala talaga. Kahit na yung computer nag-discuss talaga na ang tao ay nagmula talaga sa Earth. Kaya nga, tama ang turo na nagmula sa Diyos ang tao. At babalik din sa Diyos ang tao. Tingnan natin. Yes! Ayan na. In a natural, scientific sense, all human bodies eventually return to the earth composition when they die and decompose. This process is the ultimate recycling of the elements such as carbon, nitrogen, phosphorus, and potassium that make up the human body, breaking them into simpler organic or inorganic matter. The decomposition cycle, creating soil, ayan, long-term transformation, factors influencing the return is environment, burial method, preservation. Ultimately, unless preserved artificially or specific condition, the chemical building blocks of the human body are returned to the surrounding environment. So, tama ang Biblia, tama ang science, tama lahat. Yung pangunawa lang ng mga bulag na tagapangaral ang mali. Ang tao, nagmula sa Diyos, babalik sa Diyos. Na earth at universe. Yan. So, basahin natin. Tuloy pa tayo. Nakakakuha yung pag-aaral, ano? Yes. Both the Bible and the Quran state that humans were created from dust or soil or earth and return to it upon death. The theme emphasizes human mortality, humility, and the fragility of life. Genesis chapter 3 verse 19, Ecclesiastes 3:20, Genesis 2:7, Surah Al-Imran 3:59, Surah Al-Kahf 18:37, Surah Fatir 35:11.
These verses remind followers that earthly life is temporary and the flesh ultimately decomposes back to the elements from which it came. Tama po. Kaya nga yung ating katawan na ito na templo ng Diyos, temporary. Kasi nga ang tunay na templo ay ang earth at universe na walang kabulukan, walang kamatayan. Thank you very much po at atin na lang pong panoorin ito. Salamat po sa inyong pakikinig. Ayan o. Kung ayon sa ating mga paniniwala ay sagrado ang lahat ng mga bagay na kinuha sa earth at universe, mas lalo naman at higit pang sagrado ang pinagkunan earth at universe. Mag-isip, kaibigan. Banal ang batong nanganak sa atin, Deuteronomy 32:18. Dahil ang batong iyan ay nasa lahat, sumasalahat, lahat. Kaya nga, ang batong iyan ay sagrado, Hosea 11:9. Ang batong earth na ikinakahiya ng marami ay ang batong nagbigay ng tubig sa panahon ni Moises. At ito ikinahiya din niya sa harap ng mga taga-Israelita na inyong mababasa sa Bilang 20:10 hanggang 20:13. Basahin niyo po at inyong malalaman. Kung ayon sa ating mga paniniwala ay sagrado ang lahat ng mga bagay na kinuha sa earth at universe, mas lalo naman at higit pang sagrado ang pinagkunan earth at universe. Mag-isip, kaibigan.